Tagulan na ulit. Hindi nyo pa rin ba nakukulayan yung drawing nyo nung summer? Sa video na ito, kasama ang ating mga kaibigan at si Mimi Dong upang lumayo sa syudad, sasamantalahin natin ang magandang panahon para makapagmotor. Mag-relax. Sarap! Ang sarap nun! Enjoyin ang buong araw sa kalsada. Pasok tayo sa loob. At kumain ng masasarap na pagkain. Sa dulo ng video, ipapakita natin kung magkano ang gastos natin sa Taal Loop na to. At ilalagay ko ang mga itinerary na mapapanood nyo rito. Kaya naman sit back, relax, and ako ulit ang bahala sa inyo. And enjoy the show. 1, 2, 3. Talo ka. Kinain nyo kay Norman. Dito ka na lang. Ang saya. Balagdahan na namin PCX Aero, sir. Kinain ganun daan. Tara. So, time check, it's 5 AM in the morning and nasa Jollibee kami kasama si Mimi Dong at yung nasa harap natin si Koy tsaka si Norwell. So today may ride tayo papunta Batangas sa Lag House Cafe. Alam niyo yan, lagi ko nakainan dyan. So parang South Loop din mangyayari. Dadaan tayo ng Palaguna ngayon. Pag pauwi, Patagaytay na tayo. So yan guys, sabi ko sino maghaharap sa kanila. Jack and Poy ba kayo? Si Koy na? Jack and Poy, isa lang. Patalo siya sa harap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Talo ka. So guys, ito yung gloves na binili natin sa recent vlog na sa Binondo. Yan yung suot ni Mimi Dong, Moto Wolf. So yan guys, makikita nyo naman 5 AM, sobrang liwanag na. Tapos clear skies. Yes, clear skies. So maganda tong biyahe na to. Talagang biglaan lang din to ride na to kasi ramdam namin na wala nang ulan. Tapos sinamantala namin kasi last week parang puro nag-uulan, kaya nga yung Baguio ride medyo malayo ko sinet yung date kasi papalabasin muna natin yung mga ulan-ulan na yan. Hopefully sa ride natin sa Baguio ay wag na umulan. So yan guys, we're gear up na. Ang kasama natin si Norwell na naka Aerox at si Koy na naka PCX White. Sir MJ Yellow, may sticker nyo na tayo. So tayo naman gamit natin si PCX Black. So hindi ko muna ginamit sa ADB 160 ngayon kasi na-miss ko talaga gumamit ng PCX. Talagang pinalitan natin langis ito, pinalinis ko yung panggilid. Nagpalit tayo ng Eurogrip na gulong sa likod. And nagpalit tayo ng ball race. Actually may nag-comment sa akin recently na yung ball race sa PCX, actually not PCX, Honda, kadalasan daw talaga sirain. Actually medyo pansin ko yung theory na yan lately. Akala ko kasi ako lang. Kasi si Airblade nung gamit ko, naramdaman ko talaga na tumigas din yung manubela ko ron. And same sa PCX White and PCX Black. So, pero ito talaga pinakamalalang tumigas sa akin yung manubela, yung PCX Black. Ang tigas talaga nito, lumalaban talaga sa akin. So, napapalitan na naman natin siya sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories. Kaya pwede na talaga ulit sa long drive to. Pero wait lang, mag-reset ako ng trip meter natin. Nasa 34.5 km per liter lang ako. Medyo malakas yung gas consumption sa motor na to kasi ginawa ko nga, pinababaan ko yung bola nito. So lumakas yung hatak niya pero lumakas din yung kaya niya ng gasolina. So magiging unahan natin si Koy, gitna si Norwell, likod ako. Ikaw daw muna eh. Gitna ka muna, Norwell. Ay tsura nung nakausagi siya. Bumili siya usagi kasi bala ko bilan si Mimi Dong. Sa last vlog if makikita nyo, napigtas yung belt bag, sling bag niya. So nag-iisip ako kung bumili ako ng usagi. Sa mga naka-usagi po, comment nyo naman kung kamusta siya. Let's go! So time check, 2 hours 30 minutes ang ETA natin, 94 kilometers. Kagabi chinek ko yan, nasa 3.5 hours. Pero ngayon 2 hours and 30 minutes na lang. And 93 kilometers. Lapit-lapit lang to, diba?
Ang daan kasi natin ngayon guys, pa Laguna pala tayo. So pag pabalik, dadaan tayo ng Patagaytay. So parang Taal Loop din, di ba? Paikot tayo sa mapa. So excited talaga ako sa ride na to. Tagal ko rin hindi nakapag-ride. Tignan nyo guys yung araw, liwanag, clear skies. Kaya sa mga nagdo-drawing dyan nung summer, na hindi nyo pa rin tinutuloy yung lakad nyo, tag-ulan na, kailan pa kayo mag-ride? Tara na! Naalala ko nung summer kasi iba tinatamad mag-ride kasi naiinitan. Ngayon, tag-ulan na, tinatamad pa rin. Pag naulan kasi hindi ko rin na-on yung camera. Kakagawa lang ng GoPro natin guys, grabe. Nasira tong GoPro natin. Noong Pangasinan ride kasi yun, naulan. So, naambunan na siya saglit. Then pumasok yung tubig dito sa case sa loob ng case natin. Pag nakaulan si case kasi hindi waterproof. So nagbayad tayo ng 2,500 pesos. Actually, nasa 3,500 ata yung paggawa rito, pero humingi ako ng discount. So ang daan natin guys, paan tayo? Pa EDSA. Mindanao Ave tayo, tapos pa EDSA. Labas natin pa Makati. Okay, so Magmamagallanes Service Road. Ayan, Sukat, San Pedro, Binyan, Cabuyao. Yan, sarap, tayo naman nasa likod. Tayo naman sa likod para iba naman yung POV. Sarap mag-ride oh. Medyo malamig yung hangin, tapos clear sky. Yun talaga yung gusto ko, yung clear skies. Grabe guys, ilang araw na nag-uulan. Maski sa pagbiyahe ko sa Joyride ang kas napuputol. O yung kito may linya, maliit. Parang nakalmot yung langit. So yun yung dalawa na kasama natin nasa harap. And nakapag-breakfast na kami sa Jollibee. Tapos ako nag-pancake lang ako, tsaka kape, tsaka si Mimidong. Tapos mag-breakfast ulit tayo sa Batangas. Recommend ko tong ride na to sa mga gusto lang mag-breakfast ride. Gawin nyo to tuwing Sunday para iwas traffic pauwi. Di sasakit yung ulo nyo at di kayo problema. May enjoy nyo pa rin yung traffic. So sana buong biyahe wag naman masira itong ating action camera. So guys, sabi ko nga rin pala kanina, yung sa ride natin sa Baguio, ayan po, so far nasa 13 na ata kami. So sabi ko kasi 20 packs ang maximum, pero gagawin ko 22. In the end of the period na pag-i-invite ko, may mga hindi nakakasama. So at least kung may mga di man nakakasama, may sobra tayong dalawa na pwedeng pamalit dun sa hindi mag-ride. Kasi expected ko naman lagi may nagka-cancel last minute. Pero no worries, no problem naman about dun. Syempre, kung gusto nila dito muli sa ride, walang problema dun. So kung wala naman mag-cancel, di ba nasa 22 kami, wala rin problema dun. Wait lang, layo na ng mga kasama ko, bagal ko. Gaspol tayo ante. Namiss ko yung PCX ko na puti kay Koy. Sa mga first time viewers ko, naka PCX white po talaga ako sa matagal na panahon. And kaya talaga nag PCX ako ngayon kasi sobrang na-miss ko to. So guys, gusto ko lang din pala i-share sa inyo, pag linggo po at nabiyahe kayo, iwasan nyo dumaan na Rojas Boulevard. Dahil laging may marathon dyan, so kino-close nila yung daanan. May oras lang naman yon, pero ayun, kung babiyahe kayo ng maaga-aga at doon kayo pinapadaan, iwasan nyo na lang yon. Ang alternate route na nare-recommend ko, syempre Osmeña Highway pa Makati. So mas maganda dyan na lang kayo dumaan kaysa mag-Rojas kayo, dahil nga ginagawa yung daan. Parang maihi pa ng pusa. Koy! Maihi ng pusa. Ihi ng pusa. Ganyan din kasi sa akin. Guys, share ka lang pala. Tignan mo yung kay Koy, nasa 30,000 na ata yung tinakbo niya, tapos magki 3 years mahigit. Hindi pa siya ganun kadilaw. Unlike sa PCX White natin na meron tayo before, naninilaw. I think it's the effect of using Magic Gatas tsaka BS1. Syempre pag in-spray mo yan sa motor mo tapos naaarawan, mas nagdo-double yung times para magkaroon ng discoloration sa motor nyo. So ayun, I don't recommend muna sa inyo na gumamit ng mga BS1. Ewan ko, depende naman sa inyo naka-glossy white yung PCX natin dati, tapos nanilaw siya. Pero ngayon, sa ADB 160 wala akong ginagamit na kahit anong wax. Yung car shampoo lang, ayan yung link niya, sasend ko ilalagay ko sa description. Yan yung ginagamit dati kay ADB white. Di na ako naglalagay ng mga pampakinang. Hindi yung perks ng naka-mat yung motor nyo. Kasi less, di mo na gano'ng kailangan maglagay ng mga pampakinang.
Na EDSA. Hello NCAP. Actually kaninang umaga pala guys, sobrang basa yung motor ko. Ewan ko kung umulan ata kagabi, pero kakalinis ko lang kasi ng motor din kagabi. Kaya siguro umulan. Ito, mag-aalabang na kami. So medyo relax tayo sa pag-ride ngayon. Gawa na tayo nasa pinakalikod. Ito yung dalawa nating kasama sa harap ko. And ayun, sunod lang ako sa kanila. Anong advantage din na nasa likod ka, nakikita mo kagad yung mga hazard. Kasi syempre pag umilag sila, automatic yung maiilagan mo rin kagad. Huwag ka lang masyado sobrang bubuntot sa kanila, di ba? Yan yung pinaka safe na part. Pero nag-google maps pa rin ako pag ganitong part. Kasi may times na hindi na kami nagkakakitaan, ganon. Kunyari may naharangan kami ng jeep or ng ibang sasakyan, ano man sasakyan. So at least kung mawala man ako sa linya namin, sa convoy namin, may guide pa rin tayo. Asa na ba tayo? Muntinlupa. So sa Muntinlupa, ilang kilometers pa tayo? 55 kilometers papunta rin sa Lago House. Dami na rin sasakyan, tapos medyo mainit nga yung panahon ngayon. Nawala na talaga yung ulan eh. Low pressure area. Buti nga hindi siya naging bagyo. Ask ko lang din pala sa friend ko na galing sa Baguio. Speaking of Baguio, ang lamig daw ngayon sa Baguio. Excited ako sa 29 sa mga subscriber natin kasama. Actually yung dalawa na yan, kasama rin sila sa 29. Kasama rin sila sa Baguio. So kaya sa mga gusto po sumama, please welcome po kayo. Basta nasa 20 packs lang po tayo. Actually gagawin ko nga 22 packs kasi alam ko in the end of the day may mga di makakasama biglaan. So ayan, gumawa na ako na nag-adjust para at least makompleto pa rin natin yung 20 packs na riders. So yun nga guys, dito pa lang actually sasabihin ko rin naman sa group chat namin to. Dito pa lang po sa mga ride natin. Kunyari tulad sa Baguio guys, napaka-traffic sa Baguio linggo. Ang daming turismo dyan. So ang mangyayari po sa bawat destination, magkakalapit lang naman po mga siguro 5 to 10 kilometers away sa bawat itinerary. So ang mangyayari kunyari from Burnham Park, aalis tayo, tapos pupunta tayo ng Strawberry Farm. Mawala kayo sa pila, mawala kayo sa convoy, di nyo na ako makita. Doon na lang tayo guys mag-meet up. Magpo-post naman ako sa group chat eh. Kasi mahirap po talaga mag-convoy tapos sobrang traffic, di ba? Baka tayo pa mismo yung maging cause din ng traffic sa ibang tao. So para maiwasan natin yon, ilalagay ko naman yung link ng Google Maps ng bawat lugar. Para ipe-press nyo na lang po yung link, madaling-madali na lang para mahanap yung itinerary. Hindi nyo na ito-type. And then puntahan nyo na lang po. May nag-comment sa akin si Sir Manny. Sabi niya sa akin na nasa 30 lang daw yung speed limit. So yun, sobrang bagal din natin doon. Kaya best solution na nagawa ko is yun nga, pag naligaw sa daan, sundan na lang, proceed to the next location. Pero guys, ito walang sapilitan po ito. Kung gusto nyo pa magstay sa Baguio, may iba kayong gustong puntahan na itinerary, gusto nyo humiwalay, please, you're free to go. Basta lang po magsabi lang kayo sa group chat natin sa Telegram. Kasi nagbibilang po ako ng number kung ilan pa yung kasama natin sa ride eh, di ba? Mamaya na paano na pala kayo tapos wala man lang ako idea, di ba? Paano namin kayo matutulungan? So yan, kung gusto niyo lang humiwalay, kung gusto niyo po mauna umuwi, tapos gusto niyo kunyari humiwalay, ibang itinerary, gusto niyo mag-overnight, please, gawin niyo yung gusto niyo gawin. Hawak niyo naman yung oras niyo, pero magsabi lang po kayo. Syempre, we are a group, di ba? Grabe yung stoplight namin dito, nasa 160. Almost 3 minutes din. Oy, nasa Batangas na tayo. Ganun lang, di ba? So far, di naman tayo nakakaramdam ng antok. Meron tayong 5 oras na tulog. Tapos nakapagkape naman tayo kaninang umaga at nakakain ng pancake. So actually dito sa Lagos, masarap din yung pancake nila eh. Pero since pancake na tayo, iba na lang kakainin natin for breakfast. Ang daming option dito sa Lagos, seryoso, yung mga pagkain na lang sa sarap. Though I cannot say na presyong pangmasa siya, pero regarding it sa binibigay na quality ng pagkain, fair price siya.
you get what you paid for. Ayan, katulad dito guys, minsan ayan, naiiwan tayo ng kasama natin. Hindi nyo kailangan magmadali, hindi nyo kailangan ma-pressure. Katulad sa mga sasama sa ride ko, kunyari ganyan, wala. Sundan nyo lang yung Google Maps, tapos proceed kayo sa next location, ganyan. Tapos, ayan, pero visible naman sila sa akin. Ang nangyayari naman sa ride namin, kunyari ako nasa pinakaharap, tumitigil talaga ako sa mga area na pag naabutan kami ng stoplight, tsaka pag pansin ko pag medyo kulang na kami, sumisilip naman ako sa side mirror. Yon. Sa mga kasama ko guys, ride in a pacing na safe. Huwag yung madaliin, huwag kayong ma-pressure, huwag yung ipilit. Importante sa atin guys, makarating tayo palagi ng safe. Di naman mawawala yung lugar, di naman mawawala yung kalsada, pero yung buhay natin, yun yung pinaka dapat i-value nyo. So guys, share ko lang pala, kanina si Mimi Dong nangalay dito sa PCX. Hindi dahil hindi siya comfortable, kung hindi medyo nasanay na siya kay ADV 160. Sabi niya sa akin kanina, nasanay na raw siya kay Blanca, yung ADV 160 natin, na mas nakaka-move siya ng onte, tsaka medyo mataas nga doon. So mas nararamdaman niya yung comfort doon kumpara dito kay PCX 160. Kaya kanina binababa niya yung paa niya. Pero tayo sa driver, para sa akin same performance. May onting pinagkaiba lang yan. Onting pinagkaiba lang niya yung sa suspension natin sa harap, tapos sa likod din, tapos yung ground clearance, and tatlong bagay lang. Pero sa hatak, sa performance, sa maneuvering, almost the same for me. So guys, we're 4 minutes away, 1.7 kilometer. Dito na tayo sa may Lipa. Sobrang bilis din na naging biyahe natin. Umalis kami ng 5 o'clock o 5:07 and 7:25 na ng umaga. So parang kinuha natin siya in 2.5 hours or wala pa ata. So yun, ganun lang kabilis. Tapos ito guys, madadaanan natin dito yung labasan ng exit ng expressway. So kayo kunyari ay nakasasakyan, kayo ay naka big bike at ayaw nyong dumaan na service road tulad ng ginawa namin, sobrang convenient sa inyo kasi sobrang lapit na lang. So kunyari kating-kati kayo magmotor, nabwisit na rin kayo sa mga nag-uulan na panahon at gusto nyong kulayan yung ride kasama mga kaibigan nyo, this is one recommended place ko sa inyo na puntahan. And you have two options pa para pumunta rito. Either take the route na dinaanan namin, Palaguna, or magpatagaytay kayo para sa mas magandang scenic view, mas malawak na kalsada, at mas mahabang biyahe. Parehas maganda yun, kaya doon tayo dadaan mamaya pa uwi. Ito na, kaliwa na kayo rito. Ayan, may Liam's Lomi House. Bibili mamaya dyan si Koy magte-take out para may baon daw siyang Lomi. Ayan, kaliwa lang kayo rito. Medyo off-road lang ng sobrang onti lang, pero dito lang yan sa unahan. Yeah. Ayan na. May bentahan pa ng pasalubong dito. Pero baka dumaan kami mamaya ng ito Liam's. Ito naman yun, dami nakamotor, ang dami nagbe-breakfast sa ride. Ang dami ng tao ron sa kanila. Kami mga 28 minutes pa kami maghihintay kasi 8 o'clock bukas nitong Laghouse guys pag Sunday. So probably maghihintay kami sa labas. Ayan dyan yun. Ito yung pasukan. Tapos malaki ang parkingan nila rito. The last time andito yung motorismo. So dito na lang kami. Saan nyo gusto mag-park? Sa may lilim? Tara. Ang aga namin, solo pa namin. Doon na kami sa may lilim na puno para hindi mainit yung aming motor. So guys, let's go inside. Okay na raw. So we're inside na sa Laghouse. So, wala pang tao. Pero may mga nagdatingan na rin. So pili kami ng pwesto. Saan nyo gusto? Doon sa may table o dito? Ayan, so may mga kasama tayong riders din dito. Ayan. So pag pupunta kayo medyo agahan nyo na lang.
So if gusto nyo makakuha ng magandang pwesto dito, medyo agahan nyo pagdating nyo para makasave ka agad kayo na seat. Yung mga kasama natin. Nag-order na sila. Sobrang relaxing yung ambience dito. Tapos yung hangin niya, iba siya yung lamig sa dito kumpara sa Manila. Ewan ko, dahil marami sigurong puno. So pag gusto niyo pala nung may aircon, meron sila doon. Tapos may CR din sila rito. So silipin natin mamaya sa loob. So guys, tayo naman ang order dahil naka-order na si Mimi Dong. Ito yung mga menu nila para makita nyo rin. So ayan, sa breakfast nila may pancakes, tapos ito rice meals, bacon and egg, ito picture ng burger nila, and then pasta, ayun yung presyo. So tayo, orderin natin. Ito yung order ni Mimi Dong, ano siya, beef, ano yan? Basta parang siyang ano, may burger and gravy na may sunny side up egg sa taas, and then tayo isip ko ordering ko eh. May chicken teriyaki, may garlic pepper and beef. So ito pala yung mga main course nila. Guys, tingnan nyo si Kuyo. Solid oh. Bawat, ang dami. Alam nyo ba yung motor niya, dalawa ron may sticker ng Sir MJL. Tignan nyo naman yung ano. Pati phone. Pati PCX siya, harap likod may Sir MJL na sticker natin. Solid. Sulit yung paggawa natin na sticker. So, tignan natin nasa loob ng log house. Pasok tayo sa loob. Chicken tiramisu. Isang pistachio tiramisu. Tsaka chicken teriyaki. Naghahalo na yung tiramisu tsaka yung chicken ah. So ito na tayo yung 4th time na balik natin dito. So guys, pag gusto niya pala makakain sa taas, for reservation sila. So nagme-message lang kayo sa Facebook nila. Ang vlog kasi nito. Ay, ang cute oh. Hindi ko pa natitikman yung pagkain natin, pero based sa detail niya, kita niyo yung roasted bell pepper. Talagang kita mo yung roasted marks niya. So excited na akong kainin to. Sobrang sarap siguro nito. Tapos yung sauce niya hindi ganun kalapot, tama lang. Sige, tikman niyo. Sige, na kayo. Bon appetit! Ito yung pistachio na dessert na in-order natin. Pistachio tiramisu siya. Yan. Frozen pa siya. Nako. May ano ba kasi? Tikman natin. Malakad-lakad lang ako doon. Hindi ka pa mahilig sa motor, no? Pero tumitingin-tingin lang. Wala pangarap mo na magkamotor. Ano pangarap na? Sarap. Pero siyang ice cream na may cake. Kaya pangarap ko Cafe in order natin yung Spanish latte. Kita niyo naman na mixture siya ng condensed milk, tapos milk, and I think parang espresso. Espresso na to no? Away pa ako ng mga locals kasi parang hindi ko maintindihan. Akala nila lokal ka. So, may away. So guys, we just finished. Kakakain lang namin sa Log House Cafe. Tapos may mga kasabay din tayo naka big bike. Eto, nag-gear up na kami. Then, diretso na kami sa Lumampao View Deck. Doon muna kami pupunta. Tapos, dadaan kami ng Fantasy World. Kasi patagay tayo na daan natin eh. So, itong dalawa, di pa nakakapunta ron. So, para makita rin nila. So, ayan si Makulot. We meet again. Sa harap natin. So, madadaanan na naman natin yung Corbadas. And, sabi ko nga, punta tayo na Lumampao. Medyo kumilimlim. Natakot si Mimi Dong eh. Kala niya uulan daw eh. Kasi yung panahon naman kasi biglang araw tapos biglang babagsak yung ulan. So, alam niyo 'yon. Ang dami nagkakasakit ngayon, dami may ubo. Kaya na ang mga kurbada. Grabe yung hangin, ang bango, sariwa. Tapos may kurbada. Kasi makasama natin sa likod. Medyo umo-overtake ako kasi ang daming tricycle sa harapan.
Grabe yung kurbada rito, ang ganda. Sheesh! Pag ganitong kurbada, wag kayo pipindot ng brakes sa likod. Sarap nun. Tricky yung kurbada rito, kaya wag masyadong mabilis. Pero ang ganda talaga ng view. Alam nyo, ilang beses na ako dumaan dito, pero bawat daan ko talaga rito, sobrang ganda ng view. Sarap! Ang sarap nun! Wait lang, may sasakyan na. Pero sarap nun, binigyan tayo. So guys, ito yung Makulot sa tapat natin. Pumasok tayo sa may bayan, sa may palengke nila. Ayan o, Makulot Street tinuturo sa akin, doon tayo dadaan. Tapos doon kasi tayo sa may bandang kataas. Oh shit. Here we go again. So guys, we're here na. Ito, dito. Ang bango. May gubat. Dami mangga. Pwede ba mamitas ng mangga? Hindi, yung syempre nasa puno pa. Panahon daw ng mangga ngayon eh. Ang ganda oh. Ang ganda. Ayan na siya. Grabe, nakakamiss ah. Ayan, sarado kasi yung pababa dyan. Delikado yan, matarik yan. Dami rito nagja-jogging, nagbabike. Ayan, ang ganda ng view. Woohoo! May PCX din dito. Dala ko dati PCX white dito sa view na to eh, ho. Ayan, we're here. So, may view deck dito. Tingnan natin, silipin natin. Hindi ata kita banda rito yung Taal, pero may bababaan tayo banda ron, nakita yung Taal. Hindi nga kita yung Taal dito. Yung bababaan natin kita doon. Pero ang ganda na rin ng view rito. Before, yung daan na yun na nakikita nyo sa baba, dati may binubuksan pa nila yan. Sobrang tarik siguro. Marami na siguro na aksidente dyan, kaya tinanggal nila. Sa bungad lang yung itong bababaan natin. Pero pwede pa kayo pumunta sa pinakababa, pero hindi na tayo pupunta ron. Pero dito kitang-kita, yun oh, kitang-kita mo yung crater oh. So yun yung mga kasama natin. Yan, pwede kayo magdala ng mga upuan. So andun yung Tagaytay. Ewan ko kung makikita sa zoom. Ayun, yung mga building na yan sa Tagaytay, yan dyan tayo papunta eh. So ito, gugura na kami. Next stop namin is Fantasy World. Kasi doon talaga yung daan natin. And then hindi na kami titigil sa Cecilia's Buko Pie para bumili pa sa lubong. Ana? Picture daw tayo guys. Ayan guys, so nagbayad tayo ng 10 pesos na environmental fee. Tapos may CR sila rito pero 10 pesos charge. Doon daw yung CR sa may tindahan. 10 piso. So guys, ito nag-gear up na kami. Next stop namin, Fantasy World. May CR dito, 10 piso lang pag naiihi kayo. So let's go. Isipin nyo guys, no? Nagbumotor kayo tapos wala kayong ganong kayakap. Sad life. Yakapin mo rin ako, Mim. Hindi, gusto ko yung yakap na nasa balikat. Ayan! Ganyan dapat. Tapos sobrang ano pa yung ulo, yung helmet mo nakadikit sa helmet ko. Ayan, ganyan. Ingit ako eh. Sweet nila ate, tsaka nila kuya eh. So guys, we're here at Jokno Highway at paakit na tayo ng Tagaytay eh. So sobrang ganda ng daan, maluwag. Tapos medyo pataas lang talaga. Pero yun, maluwag. Kanina pa kami dire-diretso lang sa biyahe. Wala ganong stoplight. Unlike kung dadaan tayo sa Palaguna, mas ma-enjoy nyo talaga yung daan dito pabalik. Sobrang recommended ko ito yung gawin yung route. Although kahit mas malapit yung papunta sa Laguna, pero all in all, mas may enjoy nyo to. Tsaka
Mas di kayo mapapagod kakatigil. Pero ang ganda naman ng view eh, okay lang. Ini-enjoy lang namin yung view. Okay lang kahit mabagal yan. So wait lang, tigil lang ako rito, nawala yung dalawa nating kasama. Baboy na mga kumakain dito, iniiwan yung mga pinag-inuman. Ayun oh guys oh. Please wag po kayo mag-iwan ng kalat, saan man kayo pumunta. Ang L300 yung nag-cause ng traffic. Ang bagal. So wala, overtake na po tayo. Yan, clear. Oopsie, sasakyan. Well, di naman niya kasalanan eh. Natural lang naman yung takbo niya. Normal lang naman yung takbo niya. Pero overtake na natin siya. Let's go! Let's go! Let's go! Wala tayong kasabay dito. Sulitin natin yung road nang wala gaano sasakyan. Yun oh. Skurbada pa oh. Bibidong! Woo! Sarap ng kurbada. In-enjoy lang po namin yung kalsada kasi wala kami ganong kasabay eh. Pero ito, dito na nagtatapos tong magandang kurbada na to. Anong tayo rito, papagas tsaka na si CR si Koy. Sumenyas na ako. Apa? Value card sir. Wala po eh. Magkano, meron kayo card nun? Meron po sir. Magkano yung ganun? Marami 100 pesos. 100 yun. Kailangan ko pa ba i-register yun? Opo sir. Gusto niyo po i-register nyo ito? Sige po, pa-register ka. So guys, magpapa-register na ako ng Petron card kasi lagi naman ako naka-Petron. Sayang kasi yung mga points. Pero di ko alam paano i-register. Matagal ba yun? So thank you kay Mimidong sa pag-register sa atin. Okay na po. Salamat po. So ayan po. Thank you sir, thank you po. Ayan, thank you kay sir, tinulungan niya tayo. Ginaid niya tayo kasi medyo komplikado yung pagta-type ng text messages eh. Maski yung mga parentheses kailangan di mo alam kung meron o tama. Galing niya po, alam niya na. Salamat po. Actually pangalawang bili ko na sa Petron to. Nagtataka ako ba kasi ganyan din yung issue ko before sa card, kaya sabi ko kung i-register ba. Ganun din yung naging issue ko dati. So nasayang yung card ko na yun. Tapos ito, bumili tayo sa 100. Magagamit na natin yung card. Si Koy may card to. Naka-Petron card ka, no? Ginamit mo? Ito, ginagamit ka na. Ayan, ayaw magbigayan. Nagkaroon ng traffic dito. Grabe. Pasingit. Thank you. Sir, salamat. Shout out kay sir. Ayun na, oh. Kanya-kanyang counter na. So guys, ito may dadaanan tayong Tagaytay Bypass Road. I think mas mabilis ang daan dito. So road close, pinapakaliwa kami. Kakaliwa tayo. Sarado ang daan dito. Kaliwa tayo. So guys, medyo naligaw kami, no? May mga kasama tayong nakamotor din kasi walang daan dito sa tinuro sa amin si Google Maps. Ayun, atras din yung iba oh. Walang daan, saan tayo? So sabi sa inyo, 90% lang tiwala kay Google Maps. Yung 10% sa mga gantong daan mismo. Ito, maski itong nasa tapat natin oh. Wala daw. Hindi yan kaya, alanganin yan. Wala po, dead end din. May daan ba rito? Nakalagay walang daan eh. Nag-offroad sila oh. Gusto niya i-try. Dito kasi sige, tignan namin. Kasi dito kami tinuturo eh. Ako, excited ako. Gusto ko yung mga ganitong adventure. Palag ako rito. Ay!
Diyan na lang, sige. So, ayun, may nag-open. Wala, ang dumi ng gulong. Tayong putik dito. Kinain nyo kay Norwell. Naipit ka sa ilalim. Atras ka, tatalsikan ka dyan. Try mo rito. Sige, tulak. Wait lang, tutulong ako, tutulong. Ay, pababa. Ayan, buwelo ka. Dito ka na lang, Norwell. Sige, sige. Ang galing ko, oh. Woo! Woo! Galing natin! Ang saya! Tara, Mimidong! Grabe dinaanan namin. Ang galing ah! Saya eh, no? Ay, baby. Dala namin PCX Aeros pero kinaya yung ganun daan. Tara! Ano, welcome to Amadeo, coffee capital of the Philippines. Sana ganito yung mangyari sa Tagaytay, magkaroon ng tulay na ganito. Yung tulay na ginagawa ron, tulad dito sa May Himos. Laking tulong din to para mapabilis yung daan eh. Tsaka mas safe. Ayan, may harang pa sa gitna, may barrier. Kaya excited na rin ako magawa yun kasi sobrang traffic ngayon sa Tagaytay dahil sa tagal nung ginagawa na tulay dun. May nakasabay tayong lady rider na naka-jorn, no? Ayan, no? Ang ganda ng kulay, oh. Cream. Naka-tiptoe siya. Hindi niya abot. Ganito rin niya yung paa niya. Ang cute, sobrang cute. Bakit din si Mimidong, ang galing. Kasi yung Giorno mataas talaga to. Pero ito naman sa tapat natin, ghillie helmet. Ang ganda ng classic ghillie helmet niya. Ayun, no? Hindi niya abot, guys, oh. Tignan niyo yung paa. Kaya sa mga nagsasabi sa ADV 160 na mataas, nahirapan sila. Tingnan nyo lang ito naka-Giorno na babae sa tapat natin na lady rider tiptoe. Panis ka, Mimidong. Mag-aaral na rin ngayon. Mag-aaral ka na rin ngayong month, diba? Ayun. So ganyan na naman yan eh. Pag gusto mo talaga yung isang bagay, kahit nahihirapan ka, gagawa mo ng paraan. Tingnan mo yung Giorno. Tsaka hindi na rin siya naka-boots. Kasi iba pag kulang sa height, nagbo-boots. Naka-rubber shoes lang siya. Parang Air Max. So guys, ito 7-Eleven lang kami. Uhuna ako, nahuna rin kayo, no? Init eh. Sobrang init. May Slurpee sila. Slurpee nila. Siyempre, bili tayo Gulp. Pinakamalaki. Tapos Gatorade. Gatorade. Sandwich break. Hi guys, so ito nag-gear up na kami. Tutuloy-tuloy na kami. Tinanggal ko na yung Insta360 ko sa harap. And guys, kita-kits na lang tayo sa bahay. Nakauwi na tayo kagabi. Nakauwi na tayo kagahapon, pero nakat na kasi bigla yung video. Gawan, biglang nalubat na yung GoPro ko. Hindi na ako nakapag-charge ng battery. And ito, gusto ko lang muna magpasalamat kay Norwell at saka kay Koy sa pagsama sa ride sa atin. Grabe, ngayon actually umuulan sa labas. Napakaswerte namin dahil pinagbigyan kami ng linggo na umaaraw. At nakapag-loop pa kami, diba? So sa mga gusto palang gumawa ng ganong itinerary, ilalagay ko na lang sa comment section natin yung mga tourist spot na pinuntahan natin para if gusto nyo gayahin. And yun nga, sobrang saya na nakagamit din tayo na ulit ng PCX 160. Sobrang na-miss ko si PCX sa long ride kasi ginagamit ko siya tuwing nag-joyride ako, rangkas, nag-work ako. Pero sa long ride ngayon ko na lang ulit siya nabanat ng ganon. Ayun, sa susunod pala na ride ko siguro na malayo, yung Baguio ride natin kasama yung subscribers. Ito na tayo episode 5 natin. So sa mga gusto pa sumama, may bakante pang slot. Mga 5 or 6 pa ata. So message na kayo sa Facebook if gusto nyo sumama. And then magbibigay naman ako ng mga specific instructions, mga dapat dalhin, gawin. So yun. So ito pala yung total na ginastos natin. Ilalagay ko sa screen. Tsaka yung total na tinakbo natin. Magkano yung gas. And then magkano yung pagkain. So para may idea lang kayo. Pero syempre, pwede naman kayo mas makamura kung gusto nyo.
Pili lang kayo ng mga mas lower price. So, ayun guys, sana na-enjoy nyo to ride na to. And ito ko na po tatapusin ng ating content. And see you on the next one. Bye-bye!